Pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, 1 year ago or 5 years ago, marahil naaalala mo yung sobrang kasiyahan noon dahil alam mo na napatawad ka na ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. At ang pinakamaganda dito ay nagkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Tapos na-realize mo pa kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sobrang nagpapasalamat ka sa biyaya na natanggap mo mula sa Diyos. Kaya lang, along the way, ay nawala ang iyong sigla at excitement. Nawala ang iyong passion to seek God. Hindi mo na siya hinahanap. Hindi ka na nagpapalago ng iyong relasyon sa Kanya. Nawalan ka na ng gana. Nawala na ang passion mo na gumawa ng alagad, na gagawa din ng alagad. Maaring busy ka na sa maraming bagay. Maaring binigyan ka na ng trabaho o negosyo ng Diyos. Kaya lang, hindi mo na siya naaalala. Nakalimutan mo kung sino ang nagbigay ng trabaho o negosyo mo. Maaring naging busy ka at nakalimot dahil ikaw ay nagkaanak na, pero nakalimutan mo na ang Diyos ang nagbigay ng iyong anak. Maaring pinagaling ka ng Diyos sa isang karamdaman, kaya nakabalik ka sa iyong mga gawain. Kaya lang, nakalimutan mo na ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Maaring may problema ka noon, tapos tinulungan ka ng Diyos na malampasan mo ito. Pero nakalimot ka sa Diyos na tumulong sa iyo. Maaring nakaligtas ka sa isang aksidente, pero nakalimutan mo na ang Diyos ang nag-ingat sa iyo. Alam mo, maraming taon na nakalipas at ang Diyos ay nagbigay din ng babala sa mga Israelita bago sila pumasok sa Promised Land. Nangako ang Diyos sa kanila na pagpapalain sila sa Promised Land kapag naroon na sila. Kaya lang, ang danger ay may tendency silang makalimot sa Diyos kapag naranasan na nila ang pagpapala ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 6:10-12, malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Pansinin natin na ang lahat ng blessings na ibibigay sa kanila ay hindi nila pinaghirapan. Hindi sila ang nagtatag ng malalaking lungsod, hindi sila ang nagpakahirap na gumawa ng mga bahay, at naroon na din ang lahat ng kanilang kakailanganin. Kaya lang, maaaring sa mga blessings na ito ay makalimot ang mga tao. Na-realize ko, mas mapanganib ang magkaroon ng blessing kaysa magkaroon ng problema. Bakit? Kasi pag okay ang buhay, ay ang tendency makalimot tayo sa Diyos. Kaya ang Diyos, ganun na lang ang babala sa mga Israelita at pati na rin sa atin ngayon. Sabi sa verse 4, pakinggan mo o Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sabi ng Diyos, makinig ang mga Israelita at tayo din kasama dito na dapat makinig sa Kanya. Bakit? Anong kailangan nating marinig at maunawaan? Ang sabi sa talata ay si Yahweh ang Diyos at nag-iisang Diyos. Parang pinapaalala sa atin na wala namang ibang Diyos. Walang ibang magmamahal at magpapala sa atin maliban sa nag-iisang Diyos. Kaya nga, kung meron ka mang iibigin, naku, siya lang. Sabi niya, mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang ibig sabihin ay hindi siya dapat magkaroon ng kahati sa puso mo. Buong buo, 100%. Siya ang pinakauna sa iyong puso. Kung meron ka mang ibang mamahalin na bagay o tao, o mas binibigyan mo ng time at pinapalago ang relasyon kaysa sa Kanya, halimbawa asawa, anak, o kaya sa trabaho, naku, ang mga ito ang nagiging Diyos-Diyosan mo. Now, paano nila mamahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at lakas? Basahin natin ang verse 6. Sabi dito, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso.
Kaibigan, kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, ay itinatanim mo ba ang kanyang salita sa iyong puso? Gaano ito kaimportante sa iyo sa araw-araw na buhay? Ang sabi sa talata ay itanim daw ang mga utos ng Diyos sa ating puso. Ang ibig sabihin ay ibaon natin. Hindi lang pakinggan o basahin, kundi sisiguraduhin mo na hindi mo ito makakalimutan. Mamahalin mo ang salita ng Diyos. Ituturing mo ito mas mahalaga kaysa sa ibang bagay sa iyong buhay. Bakit? Kasi gusto mo masunod ang Diyos na minamahal mo. Hindi mo maipapakita sa Diyos na intentional ka sa pagsunod dahil mahal mo siya kung hindi mo naman inaalam at binabaon sa puso mo ang salita niya araw-araw. Kaibigan, sobrang nais ng Diyos na pahalagahan mo ang kanyang mga utos at panuntunan na nakasulat sa Biblia to the point na hindi lang ikaw ang magbabaon nito sa puso mo, kundi ituturo mo din sa iba. Tuloy natin sa verse 7. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ang sabi sa talata ay ituro natin ito sa ating mga anak. Kaibigan, ang ibig sabihin ay kung ikaw ay magulang, ay inaasahan ng Diyos na ikaw ang magiging daan upang makilala ng iyong mga anak ang Diyos. Yes, maganda na dalhin natin sila sa Sunday school o isama natin sa church, pero hindi ito sapat. Kailangan nila marinig sa atin mismo ang natutunan natin sa Diyos. Tayo ang kanilang modelo. At kung paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa ating buhay, ay siya rin nilang gagayahin. Ang sabi sa talata ay pag-aralan ang kautusan. Ang ibig sabihin ay bigyan mo ito ng application sa iyong buhay. Ikaw muna ang matututo. Sa harap ng iyong mga anak ay accountable ka sa kanila. Parang sinasabi natin sa ating mga anak na, mga anak, tingnan ninyo kami na mga magulang ninyo kung paano namin sinasabuhay ang pinag-aaralan natin na salita ng Diyos. At gagawin natin ang pag-aaral at pagtuturo na ito sa ating paglalakbay, sa pagtulog, sa pagbangon, sa madaling salita ay sa kahit anong ginagawa natin ay sinasama natin sa usapan ang Diyos at ang kanyang panuntunan. Bakit? Kasi para hindi natin makakalimutan at para masunod natin siya sa ating buhay. Lalo na sa panahong blessed na blessed tayo at nakakalimutan na natin ang relasyon natin sa Diyos. Marahil nag-iba na ang tingin mo sa buhay. Maaring nakikita mo ang buhay na isang malaking party na mabubuhay ka para gumimik o ma-entertain pag weekends. O kaya ang pagtingin mo sa buhay ay trabaho at mas marami pang trabaho. Wala kang ibang ginagawa kundi trabaho hanggang gabi. Ang iba naman, ang pagtingin sa buhay ay pag-iipon ng mga material na bagay. May mga tao naman ang tingin sa buhay ay hanggang dito lang sa lupa. Pag namatay ka ay maglalaho ka na, kaya't samantalahin na dapat ang lahat ng kalayawan. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin. Kung paano ba tayo makapag-iingat sa ating buhay? Ano ang mga bagay na kailangan nating gawin upang hindi tayo makalimot sa Diyos? Tapusin mo ang mensahe na ito dahil ito ang magbibigay sa iyo ng tamang pananaw sa buhay. Magandang araw muli mga ka-What G. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotion sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos.
Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo itong makita sa description, ay tingnan nyo lang yung top comment at makikita mo ito doon. Kung hindi nyo pa rin makita, mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo dapat tumingin sa buhay natin para hindi tayo makalimot sa Diyos? May 3 tayong point. Una, look back at God's goodness. Balikan mo ang nakaraan at tingnan mo kung paano ka ginabayan ng Diyos. Pangalawa, observe His protective hand. Tingnan mo mabuti at paniwalaan na ang nag-iingat sa iyo ay ang Diyos. At pangatlo, trust the way He has made. Pagtiwalaan mo ang pamamaraan ng Diyos. So pag-usapan natin ang unang point. Look back at God's goodness. Balik tanawin natin ang kabutihan ng Diyos. Tingnan mo kung saan ka na dinala ng Diyos simula noon para hindi ka makalimot. Deuteronomy 6:20-21. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, now itong habilin ng Diyos sa kanila upang hindi sila makalimot ng tuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kapag daw dumating ang araw na itatanong sa kanila ng kanilang mga anak, bakit ba tayo binigyan ng kautusan ng Diyos? Ang ibig sabihin, hindi nila palalampasin ang pagkakataon na sagutin ang mga katanungan ng kanilang mga anak. Hindi sila papayag na ang mag-explain ng kasagutan ay ang kanilang mga kaklase sa eskwelahan, social media at mga pelikula, kundi ang unang tamang panggagalingan ng katotohanan ay ang mga magulang na maingat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, paano daw tayong mga magulang sasagot sa tanong ng ating mga anak? Kasama tayong lahat dito, hindi lang mga Israelita. Verse 21, ganito ang sabihin ninyo, noong araw inalipin kami ng Faraon sa Ehipto. Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Wow! Ang unang sasabihin natin ay ang ating problema. Sabi dito, inalipin kami ng Faraon. Nais ng Diyos na kilalanin natin ang ating nakakaawang sitwasyon. Maaaring hindi na ito nararanasan ng mga anak ng mga Israelita kasi nakalaya na sila sa pang-aalipin ng mga Ehipto. Pero gusto ng Diyos na balikan nila ang nakaraan. Bakit? Kasi madali tayong makalimot, lalo na kung ang mga anak natin ay hindi nakaranas ng hirap. Hindi nila ma-appreciate kung bakit ka sumusunod sa Diyos ngayon. May mga pagkakataon sa aming devotion ng aking mga anak ay sinasabi ko sa kanila kung gaano ako kasama. Sabi ko sa kanila, napaka-gracious ng Diyos sa akin. Dahil kung hindi, wala sana sila. Kasi pumatay ako ng 4 na anak ko sa pamamagitan ng abortion. At dapat pinatay na din ako ng Diyos. Pero binigyan niya ako ng chance na bumalik sa Kanya. At binigyan niya ako ng privilege na maglingkod sa Kanya. Akala ko noon ang consequence ng kasalanan ko ay hindi ako magkakaanak. Pero sabi ko sa mga anak ko, andito kayo ngayon, buhay kayo. Ito ay God's goodness. Kaya sabi ko sa kanila, kung naging maawain at gracious ang Diyos sa akin, ay magiging ganoon din siya sa inyo. Kaya palaguin nyo ang inyong relationship sa Diyos at ikwento nyo rin ito sa magiging anak nyo. Bakit ko ito sinasabi sa kanila? Kasi maaaring pagdating sa aking mga apo ay hindi na nila kilalanin ang Diyos. Kapag okay ang buhay, walang problema, hindi nila hahanapin ang Diyos. Pero kung malalaman nila na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, ay hindi ako magkakaanak. At kung hindi ako nagkaanak, ay wala din sila. Kaya't kailangan din nilang ipasa ito sa kanilang mga anak. Maaaring nasa paghihikaos ka noon, pero tinulungan ka at ginabayan ka ng Diyos. Naalala ko may nag-post sa social media. Sabi niya, hindi na marami ang tubig sa instant noodles ngayon. Dati, ang Jollibee nakakapunta lang pag may okasyon. Dati, sardinas ang ulam araw-araw. Ngayon, minsanan na lang pag nagkikrave na lang. Dati, ulam ang toyo. Ngayon, sausawan na lang. Dati, tayo ang namamasko. Ngayon, tayo na ang nagbibigay ng pamasko. Sabi niya, minsan kailangan nating balikan ang nakaraan para ma-appreciate natin ang ngayon. Alam mo, tama siya, no? Kasi kung hindi mo babalikan ang nakaraan na ginawa ng Diyos sa iyo,
hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos at makakalimutan mo siya. Maaaring ang trabaho mo dati ay illegal o immoral para lang makasurvive. Pero niligtas ka ng Diyos at ngayon, meron ka ng maayos na trabaho. Naalala nyo ba yung topic natin noong nakaraan, yung isang prostitute na nakatanggap ng pagmamahal at pagpapatawan ng Diyos? I'm sure, naalala niya ang past niya na makasalanan siya. Pero pinatawad pa rin. Kaya ganun na lang ang pagmamahal niya sa Panginoong Yesus. Inalala niya ang grace ng Panginoong Yesus sa kanya. Kaya nga nakakalungkot kasi may mga tao na kapag tinitignan nila ang kanilang buhay, ang nakikita nila ay puro guilt na lang. Hindi sila makamove on sa guilt na humahabol sa kanila hanggang sa pagtulog. Sising-sisi sila at gusto nilang bumalik sa nakaraan para itama ang pagkakamali. Pero hindi na ito pwede. Kaibigan, sa halip na tumingin ka sa mga kasalanan na nagawa mo, ay tanggapin mo ang kapatawaran na inaalok ng Diyos sa iyo. Oo, balikan mo at alalahanin at kilalanin mo sa harap ng Diyos ang iyong pagkakamali. Pero hindi para bugbugin mo ang iyong sarili sa maling ginawa, kundi para ihingi ito ng kapatawaran mula sa Diyos na nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan. Hindi nais ng Panginoong Yesus na manatili ka sa kulungan ng iyong guilt. Nais niya makalaya ka sa condemnation ng kasalanan. Sabihin mo, Lord, nananampalataya po ako na binayaran mo na ang lahat kong kasalanan. Past sins, present sins, at future sins. At dahil dito ay malaya na ako. Salamat po. Aalalahanin ko po ito araw-araw upang hindi po ako matuksong tumalikod sa iyo. May mga tao naman pag tumitingin sa kanilang buhay ay puro regret na lang ang nakikita. Kung ginawa ko lang ito noon, sana ganito ang buhay ko ngayon. Kung meron lang ako nito noon, sana masaya ako ngayon. Kaibigan, hindi ko alam kung anong regret mo sa buhay, pero alalahanin mo na ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi niya binabawi. Kahit ano pa ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, ay pwede ka pang magbago ng direksyon. Nakahanda ang Diyos na bigyan ka ng bagong simula. May mga tao naman kapag tinitignan ang buhay nila, ay palagi na lang naaalala ang mga good old days, ika nga. Naalala ko may pagkakataon na pumapasok sa isip ko ang mga kalokohan na pinagagawa namin noon ng aking mga barkada. Naalala ko ang mga lugar na pinupuntahan namin, lalo na sa mga patay-sinding lugar. Naalala ko ang mga bisyo at pambababae na ginagawa namin at na-realize ko kung ganitong mga bagay ang babalikan ng aking isip ay mapapahamak lang ako at hindi ko magagawa ang pinapagawa sa akin ng Diyos. O kaya naman maaaring naiisip mo na maganda ang buhay namin noon kasi maganda ang economy ng Pilipinas. Malakas ako kumita sa trabaho kasi in demand ang aking trabaho noon. At dahil naaalala mo ito, gusto mo na lang balikan ang nakaraan. O kaya baguhin ang iyong sitwasyon sa ngayon. Alam mo, ang tendency nito ay manatili ka na stagnant at hindi ka makausad. Ibigan, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay kung mananatili ka dyan. Ang alalahanin mo ay merong Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at abilidad. Ang reason kaya ka pa buhay ngayon ay meron siyang magandang plano at nais niyang dito ka mag-focus. Ibigan, sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo na kahit ano pa ang nangyari sa nakalipas, masama man o mabuti, ay nakahanda siya na gabayan ka sa iyong journey. Tingnan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Maaaring may masasakit na pangyayari pero makikita mo naman na hindi ka pa din pinabayaan ng Diyos. The fact na naririnig mo ang mensahe na ito ay kinakausap ka niya ngayon na bumalik sa Kanya. Maaaring isa ka sa mga taong nasa bingit ng pagtakbo palayo sa Diyos. Pero nais ng Diyos na alalahanin mo kung ano ang mga miracle na ginawa niya sa buhay mo. Tuloy natin ang talata sa verse 22. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Paraon at sa mga Ehipsyo. Wow, ito ang sasabihin mo sa iyong mga anak. Anak, nasaksihan ko ang himala ng Diyos sa aking buhay. I'm sure, isa ka sa napakaraming tao ang nakasaksi ng milagro mula sa Diyos. Tingnan mo yung mga pagkakataon na muntik ka na masaktan o mamatay sa isang aksidente pero naghimala ang Diyos at ikaw ay nakaligtas. Tingnan mo yung mga pagkakataon na walang-wala na talaga kayo pero biglang may nag-offer sa iyo ng trabaho. Tingnan mo yung time na may sakit ka o ang mga anak mo pero pinagaling kayo ng Diyos.
Tingnan mo yung milagro na nagpadala ng mga tao ang Diyos sa iyo para tumulong, mag-encourage at magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Tingnan mo ang milagro ng answered prayer. Humiling ka sa Diyos at nakita mo na sinagot ka niya. Tingnan mo milagro ng transformation mo ngayon. Para sa ibang tao, wala ka ng pag-asa, hopeless ka na. Pero ngayon, ang layo na ng narating mo. Binago ka na ng Diyos. Kaibigan, ganito mo ba tinitignan ang buhay mo? Sinasabi ng Diyos sa iyo, tingnan mo ang mga ginawa kong himala sa buhay mo. Kaya ka nakarating sa kung ano ka ngayon. Tingnan mo din, kaibigan, kung paano nag-provide ang Diyos sa lahat ng pangailangan mo. Sabi sa Deuteronomy 6:23, inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Wow! Anong ginawa ng Diyos na gusto niyang maalala nila at ituro sa kanilang anak? Na inilabas sila sa Ehipto na kung saan sila ay alipin at dinala sa lupaing pangako. Doon sila ay malaya na at pinagpala ng Diyos. Marahil, isa ka sa mga nakatanikala ngayon. Nakatingala ka sa pornography, drugs, homosexuality, alcohol, gambling. Kaibigan, ang Diyos na nagpalaya sa mga Israelita ay siya ring Diyos na gustong magpalaya sa iyo. Siya ang magpo-provide ng lahat ng kakailanganin mo upang ikaw ay makalaya. Kaibigan, kung nawala ang passion mo para mag-serve kay Lord, nakakalimutan mo siya, balikan mo ang nakaraan. Tingnan mo ang kabutihan niya at pag na-realize mo ito, ay it's about time na ibahagi mo din ito sa iba. Naalala mo ba ang time na sobrang masigasig ka ibahagi siya sa iba? Na sobra kang intentional na makita ang mga naliligaw na sumuko sa Diyos? Maaamin mo ba sa sarili na nawala na ang passion na iyon? Kaibigan, hinto ka muna at balikan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang susi upang makasulong ka na magbahagi ng gospel sa ibang tao. Sabi ni David Wilkerson, every demonstration of God's faithfulness to us is an opportunity for us to testify of Him to others. So, paano nga ba tayo dapat tumingin sa buhay natin para hindi tayo makalimot sa Diyos? Una, look back at God's goodness. Pangalawa, observe His protective hand. Pagmasdan mo mabuti ang pag-iingat sa iyo ng Diyos. Gusto niya na malaman mo na siya ang nagliligtas sa iyo. Pero ang tanong ay, paano ka ililigtas ng Diyos? Sabi sa Deuteronomy 6:24, ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyan tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Ano daw ang sasabihin natin sa ating mga anak? Hindi lang ang kanyang kabutihan, kundi sasabihin natin na dahil sa kanyang kabutihan ay binigyan niya tayo ng kautusan na mag-iingat sa atin upang hindi tayo mapahamak. Na-realize mo na ba na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay paglalagay ng iyong sarili sa kanyang pag-iingat? Sa kabaliktaran naman, ang pagsuway ay paglalagay sa iyong sarili sa kapahamakan. Nais ng Diyos na magdulot ang kautusan niya ng takot sa iyo o ng paggalang sa Kanya, na iingatan mo na hindi mo masuway ang Kanyang panuntunan. Nais niya maunawaan mo at ng iyong mga anak na ang pag-iingat at kaligtasan mo ay nanggagaling sa Diyos. Na-realize ko na marami din akong hindi nasunod sa mga pinapagawa ng Diyos sa akin. At sa tuwing nagko-compromise ako, ay napapahamak ako. Pero sa tuwing sumusunod ako, ay napagpapala naman ako. Kaya sabi sa talata, ay kapag nagkaroon tayo ng takot sa kanyang kautusan, ay sasagana tayo at iingatan. Ang ibig sabihin, ang pagsunod ay blessing. Nung bisperas ng Pasko ay nagkaroon ako ng pagkakataon na magpatotoo sa aming mga kamag-anak na bisita. Sabi ko nung araw, ayoko makibahagi sa Bible study kasi nag-e-enjoy pa ako sa aking mga bisyo at kapag sumama ako sa Bible study ay baka ipatigil sa akin ng Diyos ang mga bagay na nag-e-entertain sa akin. Pangalawa, ang dami kong sideline at 80% ng kita ko galing sa illegal na sideline. Naisip ko na kapag lumapit ako sa Diyos ay kailangan ko itong isuko. Sabi ko din, lulungkot ang buhay ko kasi si Lord maraming pinagbabawal. Pero by God's grace,
hindi niya ako tinigilan at nagpakilala siya sa akin. At nung nakita ko kung gaano ako kamahal ng Diyos, naunawaan ko ang katotohanan na binayaran niya ang lahat kong kasalanan at handa siyang patawarin ako at bigyan ng buhay na walang hanggan. Noong araw na yon ay sinuko ko ang buhay ko sa Panginoong Yesus. Alam mo, kala ko lulungkot ako dahil tinigilan ko ng aking mga bisyo at iniwasan ang mga kaibigan ko na mag-iimpluwensya sa akin. Pero mali pala ako dahil mas nagkaroon ako ng joy. Narealize ko na hindi ako inuutusan ng Diyos na sumunod sa kalooban niya para pahirapan ang buhay ko, kundi gusto niya akong pagpalain. Akala ko noon pag sinuko ko ang aking sideline sa Diyos ay mawawalan ako ng pera. Pero hindi pala ito totoo. Oo, malakas ako kumita, pero malakas din akong gumastos at mas madalas lagi akong kinakapos. Pero nung mas kumonti ang aking kita, dahil wala na akong sideline, ay mas nakaipon pa ako. Nakapagbigay pa ako sa Diyos at nakapag-ipon pa ako. Grabe, kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ay iingatan ka niya at pasasaganain. Maaring hindi ka niya payamanin, pero hindi ka naman niya gugutumin. Palagi niyang ibibigay ang iyong pangangailangan. Kaibigan, minsan ba ay nagugulat ka dahil napakalayo na ng pinagdalan sa iyo ng Diyos? At kung iisipin mo ng mas malalim, ang Diyos lang naman talaga ang nag-ingat sa iyo at hindi ito dahil swerte ka. Alam mo, gusto ng Diyos na sabihin ng mga Israelita sa kanilang mga anak na ang dahilan kaya buhay pa tayo ngayon ay dahil sa pag-iingat ng Diyos. Maaring iniisip mo na ikaw ang nag-iingat sa sarili mo, pero hindi yan totoo. Kaibigan, hindi mo kayang protektahan ng sarili mo at hindi mo kayang protektahan ng asawa at mga anak mo. Yes, may mga pag-iingat kang ginagawa sa kanila, pero may limitation yan. At tanging ang Diyos lang ang talagang makapag-iingat sa iyo at sa kanila. Bakit? Kasi kailangan ang nag-iingat sa iyo at sa mga anak mo hindi natutulog. 24/7 nagmamatsyag sa iyo at meron siyang kapangyarihan. At ito ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi sa awit 121:4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Ano daw description ng tagapagtanggol ng Israel? Hindi natutulog, palaging gising. Ang ibig sabihin ay binibigyan diin dito na inaalala ka ng Diyos at alam niya ang nangyayari sa iyo. Kaya pinapaalala niya sa iyo ang kanyang panuntunan upang maingatan ka niya. Tandaan mo ito, kaibigan, at ituro sa iyong mga anak. Ang pag-iingat ng Diyos ay nangyayari sa isang tao na nananampalataya na makinig at sumunod sa Diyos. Maaring wala kang naririnig na boses mula sa isang anghel, pero meron namang iniwan sa atin ang Diyos. Ito ang Biblia. Nakasulat sa Biblia ang mga babala patungkol sa adultery, alcoholism, greediness, gossip at iba pa. Mababasa natin sa Bible kung paano iiwas sa mga bagay na gaya nito na makakasakit sa atin. At kung nananampalataya ka na makinig at sumunod, ay inilalagay mo ang iyong sarili sa protection ng Diyos. Sa kabaligtaran naman, ay sinusuong mo ang iyong sarili sa kapahamakan kung hindi ka tatalima sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, imaginein mo halimbawa si Satan na isang aso na nakatali sa isang bakuran. Sinugod ka niya nung makita ka, pero buti na lang at may tali siya. Hindi ka niya maabot. Tapos, nakita mo ang hangganan lang ng kaya niyang abutin. Kaibigan, imaginein mo na nilagay ka ng Diyos sa isang lugar na hindi ka kayang abutin ng dyablo. Tapos, sa paligid ng aso ay maraming karatula na nilagay ang Diyos. Nakasulat doon ang mga babala. Huwag ka lalapit sa aso, lumayo ka sa kanya, mag-iba ka ng direksyon. Kaya lang, may pagkakataon na hindi mo pinapansin ang babala sa iyo. Gumagala ka sa teritoryo ni Satan. Pumupunta ka sa lugar na kaya kanyang abutin. O kaya ang kamay mo, inaabot mo pa sa kanya. O kaya talagang naglalakad-lakad ka pa sa loob ng area ni Satan na kung saan ay kaya kanyang kontrolin at impluensyahan. Naglalaro ka sa apoy at hindi mo namamalayan na susunog ka na pala. Kaibigan, hindi ibig sabihin na hindi ka kayang protektahan ng Diyos sa mga temptation.
Kaya lang, pwede mong i-reject ang kanyang protection kung hindi ka sumusunod sa kanyang mga warning sa iyo. At ito ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo at sa akin, na ituro mo sa iyong mga anak ang sumunod at sila ay sasagana at iingatan sila ng Diyos. Naalala ko si William Booth na founder ng Salvation Army. Noong namatay ang kanyang tatay, ay napilitan siya magtrabaho upang ang pamilya niya ay makasurvive. Siya ay nagtrabaho noon sa isang pawn shop. Kaya lang ay inaabot siya ng linggo ng madaling araw sa trabaho. At sabi niya, hindi ako pwedeng magtrabaho ng linggo dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaya kinausap niya ang kanyang boss kung pwede siyang umuwi na Sabado bago mag alas 12 ng gabi. Alam mo, pinapili siya ng boss. Kung tutuloy siya sa desisyon niya na umuwi, ay tatanggalin na siya sa trabaho. Alam mo, nagdesisyon si Booth na sumunod sa Diyos at magtiwala. Nung araw na yon ay napakahirap talaga ng trabaho at marami ang handang magtrabaho kahit ano pa ang sitwasyon. Kaya madaling palitan si Booth. Now, ito ang blessing. Ilang araw lang. Matapos siyang tanggalin ng boss, ay tinawagan siya ulit at ibinalik sa kanyang trabaho. Na-realize ng boss na nawalan siya ng napapagkatiwalaan na empleyado. At ang nangyari ay tanging si William Booth na empleyado lang ang pinayagan ng boss na umuwi pagsapit ng hating gabi na Sabado. Is God amazing? Yes. Kaibigan, kilalanin mo na ang nagliligtas sa iyo ay ang Diyos. Simulan mo sumunod at magtiwala sa Kanya. Observe His protective hand. So, paano nga ba tayo dapat tumingin sa buhay natin para hindi tayo makalimot sa Diyos? Una, look back at God's goodness. Pangalawa, observe His protective hand. Tandaan mo na siya lang ang pwedeng mag-ingat. Kaya lang, kailangan mo manampalataya na siya ang mag-iingat sa iyo sa pamamagitan ng mga gabay na nilagay niya sa kanyang salita. Kapag iniingatan mo sa iyong puso ang kanyang salita, binabaon mo ito at sinusunod, nako, iingatan ka ng Diyos. Makakaiwas ka sa mga maling desisyon na magdadala sa iyo sa kapahamakan. And lastly, number 3, trust the way He has made. Magtiwala ka sa kapamaraanan ng Diyos para kapagpalain. Sabi sa verse 25, at kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos, gaya ng iniutos sa atin, magiging matuwid tayo sa kanyang paningin. Kaibigan, gusto kang pagpalain ng Diyos. Gusto niyang ibigay ang favor niya sa iyo. Kaya lang merong kondisyon. Kailangan mo sumunod. Ang sabi, kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng utos, ituturing tayong matuwid. Ang ibig sabihin, malulugod ang Diyos sa iyo kung sumusunod ka ng buong puso. Dahil ito ang katunayan na ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Maaring kaya hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay ang tingin mo sa buhay ay tsamba-tsamba lang o swerte. Pag nagtagumpay ka, swerte. Pag hindi, malas. Mali, kaibigan. Walang aksidente sa mga nilikha ng Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Walang mangyayari na hindi niya malalaman at hindi niya pinapayagan. Kailangan mong manampalataya na mabuti siya at tapat. Gusto kanyang pagpalain. Hindi madamot ang Diyos natin. Mabuti ang plano niya sa iyo. Gusto kanyang pagpalain pero sa kapamaraanan niya at hindi ito sa sarili mong paraan. Ang paraan niya ay sumunod ka mabuti sa mga panuntunan niya. Ang dahilan kung bakit gusto niya alalahanin mo ang kabutihan niya sa buhay mo at hindi mo kalimutan na siya ang nagliligtas sa iyo ay anong dahilan? Para magtiwala ka sa Kanya na kung ano man ang ipapagawa niya sa iyo ay susundin mo. Bakit? Dahil pinakita na niya nga sa iyo na siya ay tapat at mapagkakatiwalaan mo. Parang sinasabi niya, anak, tignan mo itong ginawa ko sa iyo dati. Ginawa ko ito para maingatan kita. Kaya ngayon, sumunod ka ulit. Kasi mararanasan mo ulit ang pagkilos ko sa iyong buhay. Huwag mo akong kakalimutan. Alam mo, sa totoo lang, walang ibang hangad ng Diyos sa Israel, kundi pagpalain sila. Walang ibang hangad, kundi maibigay sa kanila ang makakabuti sa kanila. Naghanda siya ng blessing sa promised land na may enjoy nila. Kaya lang para makuha nila ito,
kailangan nilang magpatuloy na hanapin siya, kilalanin at palaguin ang relasyon sa Kanya. Alamin kung ano ang panuntunan niya sa pag-aasawa, pagiging magulang, trabahador at iba pang aspeto ng buhay. At pag naisa puso nila ang lahat ng kalooban ng Diyos, ay ito naman ang kanilang susundin. Alam mo, simple lang ang paraan para ma-bless sila. Faith plus obedience equals blessing. Paano mo ito i-apply sa sarili? Faith, mananampalataya ka na mabuti ang Diyos. Siya ang magpo-provide at magliligtas at siya ang rewarder. At dahil dito, susunod ka. Ang bunga naman ng iyong pananampalataya ay obedience. At dahil sa pagsunod mo, mapapabuti ang kalagayan mo. Blessing. Hindi pwedeng faith na nasa isip lang. Hindi pwedeng faith na sinabi mo lang, ako nananampalataya ako. No. Ang katunayan ng faith mo ay hindi ang salita mo, kundi ang iyong pagsunod. Kaya ka ituturing na matuwid ng Diyos ay hindi dahil sa sumunod ka, kundi dahil nanampalataya ka at nagbunga ito sa iyo ng pagsunod. Kaya nga, mananampalataya ka sa paraan ng Diyos para ka mapagpala. Sumunod ka sa sinasabi niya sa kanyang salita. Halimbawa, si Pedro, kung sinabi niya sa Panginoong Hesus na, Lord, pagod na ako, magdamag na ako ng isda, saka expert ako sa pangingisda, wala talagang mahuhuli ngayon. Ilang taon ko nang ginagawa ito, alam ko ang diskarte sa pangingisda. Ikaw, hindi mo alam ito. Kaya, wag mo na akong utusan na iladlad ko ulit ang aking lambat. Alam mo, kung ang sariling karunungan at paraan ni Pedro ang pinagpilitan niya, ay hindi niya mararanasan yung pinakamalaking huli ng isda sa buong buhay niya. Pero praise God, dahil nanampalataya siya, sabi niya, sige Lord, dahil sinabi mo, ay gagawin ko. At naranasan niya ang pagpapala ng Diyos. Na-realize ko, ang blessing ng Diyos minsan nanggagaling sa maliliit nating pagsunod na inaakala natin minsan na hindi naman importante. Wala namang big deal dito. Maliit na bagay lang. Compromise ko na ito. Mali kaibigan. Ang paraan ng Diyos para kapagpalain ay obedience. Suriin mo ang iyong buhay. Ano ang mga bagay na malinaw na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, kaya lang hindi ka sumusunod? Anong ine-expect mo na blessing ng Diyos sa iyo, kaya lang hindi nangyayari kasi meron siyang pinapabitawan sa iyo pero ayaw mo bitawan? Masyado mahirap, di ko kaya. Ipagpe-pray ko muna. Kaibigan, trust the way He has made. Sumunod ka. Ang Diyos ang nagbibigay ng terms and condition at hindi tayo. Huwag mo sabihin na, Lord, pag ginawa mo ito, ay ito ang gagawin ko. Ibigay mo muna sa akin ito at maglilingkod ako. Mali kaibigan. Sumunod ka muna at hayaan mong sa panahon at paraan ng Diyos ay ibigay naman niya sa iyo ang makakabuti para sa iyo. Sumunod ka sa Diyos na maging honest at hindi kumita sa maling paraan. Siya ay tapat na magbibigay ng lahat mong pangangailangan. Sumunod ka na huwag makipagrelasyon sa isang hindi mananampalataya kasi para ito sa ikabubuti mo. Manatili ka sa iyong marriage kahit pa nga ang daming challenges gaya ng hindi pagkakaroon ng anak, pangangalunya o kaya financial problem. Manampalataya ka na God causes all things to work together for good. Kahit ano pa ang sitwasyon nyo ngayon. Sumunod ka na ituro ang mga biblical values sa iyong family members upang ito ang mag-shape ng kanilang puso at buhay. Sumunod ka na disiplinahin ng may pagmamahal ng iyong mga anak. Sumunod ka na gawin ang isang ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos kahit feeling mo hindi ka qualified. Bakit? Kasi ang Diyos ang mag-e-equip at mag-e-empower sa iyo. Sumunod ka na magbahagi ng mabuting balita kahit natatakot ka. Maaring sinasabi mo, Kuya Mike, hindi pa ako marunong. Well, ang umpisa, sumali ka sa online discipleship group. Kasi dito ka sasanayin na magbahagi ng mabuting balita. Simulan mo ding gawin ang best mo sa trabaho kahit hindi ka na-appreciate ng boss mo. Bigyan mo ng priority ang pakikipag-usap mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Kaibigan, di ko alam kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pero I'm sure, marami ng obvious na pinapagawa sa iyo ang Diyos. Pero
kung mananatili ka sa pagsuway, ay pagpapakita ito na hindi ka talaga nagtitiwala sa Kanya. At kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya, ay hindi siya malulugod sa iyo. Hindi mo siya mapiplease. Sabi sa Hebrews 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaibigan, nananampalataya ka ba na may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala? Kung oo, ay sumunod ka sa Kanya dahil pagpapakita mo ito sa Kanya ng pananampalataya. At pag ginagawa mo ang pagsunod, ay malulugod siya sa iyo. Sabi sa Isaiah 55:8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaibigan, maring iniisip mo na magaling ka at madiskarte. Kaya lang, hindi ka dapat magtiwala sa sarili mo. Kasi malayo ang kaisipan mo kaysa sa Diyos. Malayo ang kaparaanan mo kaysa sa Diyos. Kaya nga, magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Pati na sa kung paano ka maliligtas. Maraming tao iniisip na ang paraan para maligtas ang mundo ay ang magpadala ng superhero na may mga powers. Mali, hindi ganon. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Malayo sa kaisipan natin. Ang pinadala niya ay ang kanyang anak na mapagmahal at mapagpakumbaba. Ang isang superhero nagpapakita ng lakas sa pakikipaglaban sa kaaway. Pero ang Panginoong Hesus nagpapakita ng pagmamahal. Ang superhero nagbibigay ng punishment o parusa sa mga nagkasala. Ikukulong at pahihirapan ng mga ito. Ang Panginoong Hesus nagbibigay ng forgiveness o kapatawaran. Sabi sa John 3:17, isinuko ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kaibigan, huwag ka maniwala na kaya pumunta ang Panginoong Hesus sa lupa ay para kaparusahan, no? Baliktad. Gusto kanyang iligtas. Maraming nagsasabi, malupit ang Diyos dahil merong impyerno. Hindi ito pagmamahal ng isang Diyos. Mali, kaibigan. Ayon sa John 3:16, umatras lang tayo ng isang verse. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ayaw ka mapahamak ng Diyos at sa kabaligtaran ay gusto kang bigyan ng buhay na walang hanggan. At para maipakita niya sa iyo ang kanyang pagmamahal, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaibigan, binigyan ako at ikaw ng kalayaan na mamili. Kung susuklian ba natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus o babaliwalain natin ang inaalok niyang buhay na walang hanggan? Pipiliin mo ba ang kapamaraanan niya para kailigtas o pipiliin mo ang sarili mong pamamaraan? Kaibigan, magtiwala ka sa paraan ng Diyos at mapapabuti ka. Ang mundo natin ay gumagawa ng iba't ibang paraan para makapunta sa Diyos. Umanib ka raw sa religion, mag-donate sa charity, magkawang gawa at gumawa ng iba pang good works. May nagsasabi, sundin mo ang lahat ng utos at maliligtas ka. Kaibigan, kung uubra ang mga solusyon na yan, ay hindi na sana bumaba ang Panginoong Hesus. Kasi kaya naman pala natin. Pero hindi. Hindi ka magiging matuwid sa harap ng Diyos sa pagsunod sa lahat ng commandments dahil hindi mo kayang maging perfect. Ang sabi sa Galatians 3:24, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, ibinigay ang kautusan hindi para mapawalang sala tayo, kundi para gabayan tayo kung paano tayo mamumuhay. Pero ang reality ay hindi natin ito kayang sundin perfectly. Marahil tinatanong mo, kailangan ba perfect na masunod para makapunta sa langit? Yes.
Ang bayad kahit sa isang kasalanan ay kamatayan. Ang sabi sa Romans 6:23, ang ibig sabihin, kahit 99% wala kang kasalanan, tapos may isa ka lang kasalanan, ay babayaran mo pa din ito sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Kasi sobrang holy o banal ng Diyos. At kung pagsunod sa kautusan ang pagbabasihan mo, ay mabibigo ka. Kaya nga gumawa ng paraan ng Panginoong Hesus. Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan para wala ka ng pagbabayaran. At ang gagawin mo na lang ay manampalataya sa Kanya at sa ginawa niya para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Spurgeon, human nature's way of salvation is do, do, do. But God's way of salvation is done, it is all done. You have to rely by faith on the atonement that Christ accomplished on the cross. Ibigan, kinumpleto na ng Panginoong Hesus ang lahat ng kailangan para ka iligtas. Ang gagawin mo na lang ay manampalataya ka sa Kanya. Ipahayag mo sa Panginoong Hesus ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa iyong kapamaraanan para ako iligtas. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nangihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner namin sa ministry na ito, na magamit ka din ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos ng ating Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday 7:30 via Zoom. Naku, mabe-bless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Mag-uumpisa po ito sa January 8 ulit. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. Sabi ni D.L. Moody, there will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God. Kaibigan, hanggang hindi ka sumusunod sa Diyos, ay hindi ka makakaramdam ng peace o kapayapaan. Ang babala ay huwag kang makakalimot sa Diyos. The moment na hindi ka sumunod, ay nakalimutan mo na ang ginawa niya para sa iyo. Marahil dati excited ka sumunod sa Kanya, pero nakalimot ka. Kaya gawin mo ito. Look back at God's goodness. Balikan mo ang mga ginawa ng Diyos sa iyo noon. Alalahanin mo kung gaano siya naging tapat sa iyo. Pangalawa, observe His protective hand. Alalahanin mo na siya ang nagliligtas sa iyo. At pangatlo, trust the way He has made. Pagtiwalaan mo ang kaparaanan niya at hindi ng iyong sarili. Mas alam niya ang makakabuti sa iyo. At pag ginagawa mo ito ay mas matututo kang sumunod sa Kanya at hindi ka makakalimot. Kaibigan, ito ang Christ-centered life. God bless.